itaas, dinantakila ang iyong pangalan. O Diyos, pangunahin niyo po kami sa aming pag-aaral ng iyong banal na salita. Panginoon, itago niyo po ako sa iyong limuran. Banal na Espiritu, kayo po ang maging tagapagturo. Maraming salamat po sa karunungan, sa wisdom na nagmumula lamang po sa iyo. Salamat po sa anointing dahil po sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po sa katagumpayan mula sa simula hanggang sa matapos po. In Jesus' name, Amen. Pansinin po natin ang mga salita na lumalabas sa aking bibig. Kung ano po ang madalas natin sabihin, iyan ang nangyayari. Halimbawa, lagi mo sinasabi, wala akong pera. Pag may nangihiram, wala akong pera. Kung pabig natin, wala akong pera. Ano po ang mangyayari? Pera. Wala tayo ng pera. Sabihin na, ang hirap ng buhay. Nahihirapan na ako. Bago matulog, sinasabi, ang hirap ng buhay. Ang mahal ng bilihin. Pagkagising sa umaga, ang hirap ng buhay. Paano tayo niyan? Ano po mangyayari? Hirapan po tayo. Tama po ba? Natin, yung mga anak natin. Pag lagi natin sinasabi, kasi na ulo mo. Ano po mangyayari sa kanila? Magiging matigas po ang kanilang mga ulo. Magiging pasaway po sila. Kailangan po pagkada ng mga anak natin, manilikot, ipag-pray po natin sila. Ito ba? Pag-pray natin sila. At kausapin natin sila. Hindi yung matapang po tayo. Anak, huwag kang malikot. Pero hindi, huwag kang malikot! Kagad po nakapasigaw tayo. Ganit pa tayo. So, ang gagawin po natin, sa mahinawan manananda, anak, huwag kang malikot. Hapit natin sila. Bilang bing pagmamahal. Ano ba mangyayari sa kanila? Pag lagi tayo nagsasalita ng positive. Sabi, ang anak ko mabait. Diba? Magre-rema po yun. Ako nga po, nung yung lola ko, lagi na sinasabi sa amin, kabanalan nyo. Ito po, naging pastora eh. Lagi na po sinasabi sa amin, kabanalan nyo. Nanin ko lang, kabanalan nyo. Lagi ka lang word niya. Kung naglalaki sa kabanalan nyo. So may mga apo po ako, may naging bisya, may naging pastora, may mga preacher po siya naging mga apo. Kasi po lagi na sinasabi, kabanalan nyo. Kung ano sinasabi natin, nagre-rema po yun. Amen? Pag naiinis po tayo, biginin po natin ang ating sarili. Kumbaga, may power po ang sinasabi natin eh. Kaya magpasama po tayo lagi sa ating Panginoon. Isang tayo, ginawan tayo ng masama. O sinisiraan po tayo. O sinaktan ka. Ang mga kabuti po na huwag nating gantihan. Manahimik na lang po tayo. Ipag-pray po natin na pagpalain sila ng Lord. Pwede po ba yun? Amen. Pwede po natin maging positibo simula sa oras na ito. Kung ano po ang laman ng ating puso, siya po ang lalabas sa ating bibig. Kapag mabad ka sa presensya ng Diyos, palagi ka nagbabasa ng Bible, palagi ka nananalangin kay Lord, palagi ka nagpupuri, inaawitan mo ating Diyos na makalangit na awitan. Kahit magulat ka, kahit biglayin ka, mabuti pa rin ang lalabas sa bibig mo. Bakit? Dahil maayos mo ang ating puso. Kapag hindi mo maayos ang puso, kapag binigla ka, ano po lalabas sa bibig natin? Negative. Kasi binigla ka eh, nagulat ka. Pero dahil maayos mo ang puso natin, kahit biglayin ka, kahit gulatin ka, hindi pa rin po ang lalabas sa ating bibig. Amen? Amen. Napakahalaga po na magpaayos tayo ng puso sa ating Panginoon. Magpalinis tayo lagi sa ating Panginoon. Magiging handa po tayo. Magiging mabuti ang lalabas sa ating bibig pag maayos po ang ating mga puso. Amen? Amen. Sabi po sa 1 Peter 3:10-12, kasusulat, ang mga nagnanais ng payapa at saganang pamumuhay, di lalo na ipigilan sa paghabi ng kasabahan. Ang anumang pananindang at madayang pananalita sa kanyang mga labi ay di dapat lumabas. 12. Ang mga mata ng Panginoon sa matuwid na katuon, sa kanilang pagdaig siya ay nakikinig, ngunit sa mga masasama, siya ay tumatalikod. Ang Bible po nagsabi nun, kapag masama po tayo, sabi ng Bible, tumatalikod ang Diyos. Ang saklap na eh. Ang saklap po, di po ba? Pag masasama tayo, tatalikod ang Diyos. Hindi niya po tayo pakikinggan. Ayaw na ayaw po ng Lord na masama lumalabas sa
ating bibig. Nararapat natin pigilan ang ating mga dila. Kung ano ang nais po natin, payapa at saganang pamumuhay, pigilan natin ang ating mga dila na magsalita ng masama sa ating kapwa. Huwag tayong humatol. Matod po tayo manghusga. Ito pa po, natandaan po natin ang ating Panginoong Diyos. Nakatingin po, sa mga matuwid po, nakatingin siya. Hinig niya ang panalangin ng mga sumusunod sa kalooban ng Ama. Subalit sa mga masasama, Diyos po ay tumatalikod. Di ba pinag-aralan po natin last Sunday, bakit hindi dinirinig ng Diyos sa ating mga panalangin? Number one reason is because of Sin. very good. Talaga pong nagsimba sila, no? Because of sin. Dahil po sa kasalanan nila, dinirinig ng Diyos. Kagaya po ng verse na ito, 1 Peter 3:12, ang Diyos ay tumatalikod sa mga masasama. Kaya pag masama po yung sinabi natin, imagine po natin lagi, pag nagsasalita tayo ng negative sa ating kapwa, Diyos po ay tumatalikod. Gusto niyo po ba yun? Tayo sa ating Diyos. At magpaayos tayo ng ating mga puso, Panginoon. Kasi po, hindi mangyayari ang mga positive declaration na yan kung hindi po malinis at maayos ang ating mga puso. Maliwanag po ba yun? Amen. Number one, visa, because the joy of the Lord is my strength. Malulungkot, no? In reality, ang mabuhay sa ibabaw ng mundo ay puno ng pagsubok na nagbibigay ng kalungkutan sa atin. Kaya ng mga taong nakapaligid sa iyo, even yung pamilya mo, mahal mo sa buhay, yung mga relatives mo, yung mga haring mong kaibigan, putin ka. Kaya dapat po ipaayos natin kay Lord ang ating mga puso at pagkatapos mag-declare po tayo ng positive na mga salita. Kahit kapamilya mo, sasabihan ka ng di maganda. Naranasan niyo po yun, Lisan, kapag-anak mo pa, siraan ka. Ang ginagawa. Hindi mo po kasi mapipis lahat ng tao. Ang dapat po natin gawin bilang anak ng Diyos. Panalangin po natin sila. Amen. Huwag tayo gaganti. Amen? Amen. Do all things through Christ who strengthens me. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4:13. Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ganda po, no? Ano ba hindi natin kaya? Ngayon. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Pag binasa mo po ang Biblia, maraming hirap na dinanas si Apostol Pablo sa kanyang paglilingkod. Kumbaga, nahirapan po siya. Pinahirapan siya, binugbog, kinaladkad at ikinulong. Dahil kinaratangan po siya na nagtuturo ng maling katuruan. Pero naging tapat po si Apostol Pablo. Nagtiwala pa rin siya kay Lord. Dahil alam niya ang Diyos na nagbibigay sa kanya ng kalakasan para magpatuloy sa paglilingkod, magpatuloy sa pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos. Paano po kaya pag nangyari sa atin yung nangyari kay Apostol Pablo? Maglilingkod pa kaya tayo? Ngayon po may narinig ka lang, ayaw ko na magsimba dyan. Hindi sila pantay-pantay, ikiling-kilingan. Ayaw ko na magsimba. Si Apostol Pablo, ano ginawa sa kanya? Grabe po. Talagang kinaladkad, binugbog, pinahirapan, kinulong. Pero hindi po siya tumigil sa paglilingkod sa ating Diyos. Kahit hirap na po si Apostol Pablo. Sobrang kahirapan. Dineclare pa rin po niya, I can do all things through Christ who strengthens me. Wow! Palakpakan po natin ang Diyos sa Holy Pastor. Naunawaan po ba natin? Amen. Mag-isa mo, may trabaho po, may break. Kaya nila nakakaya dahil sa ating Panginoong Jesus. Meron po dito, no po? Meron po dyan, may work Monday to Friday. Pagkatapos, pag-uwi sa bahay, siya pa rin po ang in-church, magluto, maglinis, maglaba. Bakit po niya nagagawa ng may kalakasan at naglalakad? Dahil po sa ating Panginoong Jesus. Hindi ko mapagitin ang pangalan. Meron din po sa atin dito sa kalagitnaan, napakasipag po maglinis sa church. Kahit hindi mo utusan. Kahit pigilan mo, hindi ko siya mapipigilan. Gusto niyang maglinis sa bahay ng ating Diyos.
Kahit masama ang pakiramdam, andyan po sila para maglinis. Kumbaga, ang puso po nila maglingkod. Bakit nila nagagawa? Dahil sa pag-ibig nila sa ating Panginoon. At alam niyo ba mga magulang at kapatid, kapag po tayo ay nagbigay ng panahon sa ating Diyos, ang ating Diyos hindi po nagpapatalo yan. Lagi niyang hinihigitan kung ano pong ginagawa natin. Tapat siya at mapagmahal po sa atin. Amen? Amen. Para makat po natin ating word. Psalms 91 verses 1 and 2. Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. 2. I will say of the Lord, He is my refuge, my fortress, my God in whom I trust. Lagi natin itiklara na tayo ay nabubuhay sa ilalim ng gabay at proteksyon ng ating Diyos. Tayo ay nabubuhay sa pag-iingat ng Diyos. Walang bagay at gawa ng kaaway ang makakalapit po sa atin dahil protected tayo ng banal na dugo ng ating Panginoon. Kapag alam natin ang Diyos at tanging nating kanlungan at tanging pinagkakatiwalaan, hindi po makakasingit ang kaaway sa ating mga buhay. Ang proteksyon ng Lord ay laging sa atin. Kapag lagi natin kinakausap sa pamamagitan ng pananalangin. Kapag nakapasakop ang buhay natin kay Lord, at lagi tayo tumatawag sa Kanya, lalo pong tatatag ang ating pananampalataya. Dahil dyan, ang kaaway na po ang mismong lalayo. Dahil protected tayo ng banal na dugo ng ating Panginoon. At nakasunod tayo ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen? Amen. Kaya ang proteksyon ng Lord ay nasa atin. Tandaan po natin yan. Anak tayo ng Diyos. Walang magagawang kaaway sa ating mga buhay. Tandaan po natin, pinagtagumpayan ng ating Panginoong Jesus, si Satanas. Mahigit 2,000 taon na po ang nakakaraan. Kaya nasa paanan na lang natin sa Satanas. Ang kaaway nasa paanan po natin. Huwag po natin hayaang umaakyat-akyat sa atin. Huwag natin sa pabayaan makakilos sa ating buhay. Pinagtagumpayan na siya ng ating Panginoon. Kaya tayo po bilang anak ng Diyos. Dapat po lagi natin sinasabay. Lumayas ka sa Satanas in Jesus' name. Ano naman po ba natin? Ano yung sakit mo? Lumayas ka sakit in Jesus' name. Makapangyarihan po ang ating Diyos. Walang magagawa ang kaaway. Nasa paanan po natin siya. Palapakan po natin ang ating Lord. And number 4. Dapat po natin i-declare, my God richly supplies all my needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Ano po sabi sa Philippians 4:19? And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Paborito niyo ba ba yung verse na yan? Favorite niyo ba yan? Amen. Pinanghahawakan niyo po ba yan? Amen. Amen. Panghawakan po natin ang pangako ng Lord na isusupply niya ang lahat ng ating pangangailangan. Pag nakita po ng Lord na generous kayo sa kanyang gawain, ibig sabihin, mapagbigay kayo sa kanyang gawain, mapagbigay kayo sa lingkod ng Diyos at sa mga mahal natin sa buhay, maging sa ating kapwa, God will meet all our needs. Bibigay po ng Lord ang ating mga pangangailangan. Kapag pinagpala po tayo ng Lord, kapag binigyan tayo ng blessings ng ating Panginoon na sobra-sobra, ibig sabihin, kailangan po natin mag-share. Huwag po tayo maging madamot, maging mapagbigay tayo sa church at sa ating kapwa para lalo po sasagana ang ating buhay. Lalo tayong i-bless ng ating Panginoon. Amen? Naunawaan po ba natin yun? Pag pinagpala ka na sobra-sobra, ibig sabihin nun, dapat kang mag-share. Huwag natin, kasi hindi, bibigay ko na lang sa anak ko. Ayaw natin maglabas. Kasi pag ganun tayo ng ganon, pag may gusto ibigay ang Lord, nakaganon ka, paano makukuha? Kailangan ko gumaganon ka. Amen? Amen. Yun po ang gusto mo maging pagpalaan ka ng Lord, maging pagpapala ka rin. Yun po. Palapakan po natin ang Diyos. Ito pa po mga tayong magsawa sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Yun, ang ganda po. Huwag tayo mapagod. Sa ibang salin po, huwag tayo mapagod
going to give, not to receive. Amen? Amen. Okay na po ba tayo mga anak ng Diyos? Amen. Hindi na po tayo magiging ganon? Tumulong po tayo kapag kaya natin. Gusto ko nilang tumulong pag naging milyonaryo na ako, pag mayaman na ako. Paano po kung hindi tayo naging mayaman? Paano tayo tutulong? So, hanggat kaya natin. Halimbawa, kung may pumunta sa bahay, sabihin natin, konti na lang ang bigas natin, may isang salat pa. Pero gumagamit ng gatang? Bigyan mo naman kahit isang gatang lang, may lumapit sa'yo. Huwag mo isipin, paano lang pag ako, paano na, wala kang makain. Ganun po yung iba, di ba? Pero pag binigyan mo kahit isang gatang lang yan, ibabalik po ng Lord yan. Higit pa po sa ating inaasahan. Amen? Amen. Kailangan po galing sa puso. Ano po? Huwag po tayo magbibigay na masama loob natin. Kahit sa panambahan po, huwag ka magbibigay sa Diyos na masama ang loob mo. Baliwala lang po. Pag nagbigay po tayo, sa 2 Corinthians, galing sa masaya. puso. Masaya. At hindi napipilitan. Palakpakan po natin ang Lord. Things are possible. With God, all things are possible. Matthew 19, verse 26. Jesus looked unto them and said, with man, this is impossible, but with God, all things are possible. Wala pong bagay na mahirap sa ating Diyos. Sa tao, maraming bagay na hindi natin kayang gawin. Limitado lang po ang magagawa natin. Pero sa Diyos, lahat ng bagay ay posible. Napakabuti ko ng ating Diyos. Kung baga, anak ka ng Diyos, alam mo naman, anak ka ng Diyos. Walang imposible sa ating Diyos. Ano po pinagdadaanan natin ngayon? Naniniwala ko ako, lahat tayo may problema, tama? Ay, meron po walang problema? Lahat po tayo may pinagdadaanan. Iba-iba nga lang ang pinagdadaanan. May mabigat, may madali, baga may easy-easy lang. Merong Kristiyano na hindi na-stress. Meron po dyan. Meron ba pagkita ng pangalan? Meron po Kristiyano na konting problema. Ay, naku Lord, bakit ganito? Iba-iba po tayo. Pero ito po tandaan natin. Hindi po papahintulot ng Lord ng problema kung hindi natin kaya. Amen. At alam po natin, ang problema, paulit-ulit po ako, ang problema, hindi po galing kay Lord. Ang problema, galing kay Satan. Pinapahintulot ng Lord ang problema, pero hindi galing sa Kanya. John 10:10. Sige ba mag-class, John 10:10. English po yan. It comes only to steal, and to kill, and to destroy. I have come that they may have life and have it in abundance. So, sabi ka na, nagpunta dito ang magnanakaw para magnakaw, Magwasak. pumatay, magwasak, manira. Pero ang ating Panginoong Jesus nagpunta dito para magbigay ng buhay. Isang buhay na ganapan, kasiya sila. So, kayo nagaling ng problema? Satan. Di ko alam na ibang Kristiyano yan. Dagat sinisisi ang Lord. Lord, bakit binigyan mo ko ng ganitong problema? Agad ko na sinabi ko sa inyo noon, Lord, naku namatay ang anak ko. Lord, bakit pinatay mo ang anak ko? Ginagawa ko ang kriminal ng Diyos. Hindi ko alam nun. Sabi ko, Lord, bakit po pinatay mo ang anak ko? Mabait po yung anak ko, Lord. Pero hindi po siya ang pumatay. Sabi sa Bible, si Satan po ang pumapatay. Pinahintulot ng Lord, may purpose, may dahilan. Ang Diyos gusto niya sa atin, mahal na mahal po tayo ng Lord. Ang gusto niya po sa atin, sagana, aaya-ayang buhay. Kaya maganda po ang plano ng Lord sa bawat isa po sa atin. Sabi po niya sa Jeremiah 29 verse 11, ang gusto po ng Lord sa atin, magandang kinabukasan na punong-punong po ng pag-asa. Ganun ang Diyos natin. Kaya pag alam mo, kilala mo ang Diyos mo, Lord, napakabuti mo po. Mangyayari po ang kalooban mo sa akin. Everyday, mag-declare po tayo ng mga positive confessions, mga mabubuting bagay sa ating Panginoon. Ulitin ko lang po, the positive confessions that we need to declare. Everyday po, kung maaari po, screenshots nyo yan. Sabihin nyo, bago kayo matulog, pag-gising nyo, sabihin nyo, number 1, I will not be sad because the joy of the Lord is my Strength. Number 2, I can do all things through Christ who strengthens me. Number 3, I will not fear because my God is with me. Number 4, my God, this supplies all my needs according to the riches of His glory
Christ Jesus. And number 5, with God, all All things are possible. Para paano natin